Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po ay Martes, August 12, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. Mahigit 540 grade 1 ng mga estudyante sa Surala nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan. Puro kalusugan kits handog ng DOH CHD Sorsogon sa mga barangay ng rehiyon. CHD Sorsogon at CHED nagsanib puwersa para sa digital health literacy sa kolehiyo. RCP-kutan sinanay ang mga doktor sa mga drug dependence interventions. At DOH CHD Sorsogon Employees Association nag-abot ng tulong at saya sa daycare center sa Coronadal. Maayong aga, maayong buntag, Sorsogon Region. Oras na para sa ating talakayan, para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Sa pamumuno ng ating butihing direktor, Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po si Leah Dominguez, kasama ang aking partner sa kalusugan, Largin Bacanto, at sa technical application, Ralph Ian Amoyan, kasama ang ating panauhin ngayong araw, Dr. Vina Fasinabaw, Medical Officer 4 ng ating ahensya. Magandang umaga, Doc, at welcome sa talakayan para sa ating kalusugan. Magandang umaga po. Good morning po sa lahat ng mga listeners po natin dito sa ating talakayan para sa kalusugan. Hey, Doc, welcome once again. Parang pabalik-balik na rin yung guesting sa akin ni Doc. Makakapili niyo po kami sa isang oras sa balik-taktakan ukol sa kalusugan at ngayong araw pag-uusapan po natin ang zero balance billing. Very interesting. Katatapos na ng SONA. Maraming mga tanong tungkol dito. Mapapakinggan niyo po kami. Saan, partner? Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensen, at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan. Ngayong 11 a.m. to 12 noon. Dahil ngayong panahon na to, nako mga kababayan, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Kaya makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin mga kababayan, healthy kayo. Dahil bawat buhay, mahalaga. Ayan, August, Doc. Konting panahon na lang dito sa Pilipinas ay Pasko na. Tama ba, Doc? Yes, tama po. Nakikita niyo na ba, partner, Doc, si Jose Marichan, sumisilip-silip na? Kaya nga po nakikita ko na yung ulo niya. Ano na, di ba? Parang meron na siya, whenever, ay, ka na siya. Kasi di ba dito sa Pilipinas, kapag Pasko na, at nararamdaman ko na ang lamig ng simoy ng hangin dahil maulan-ulan ngayong Agosto, Doc, no? At dahil maulan-ulan, ako kaakibat po niya ng iba't ibang sakit tulad ng dengue, partner. Dengue at leptospirosis. Naku, Doc, nakita niyo yung nangyari sa Manila ngayon? Taas ng cases sa leptospirosis. Kaya nga po kasi for the past few months, grabe yung baha doon. Yung yes. mga calamities doon sa Luzon. Kaya tumataas din yung mga cases natin ng mga waterborne diseases. Kaya mga kababayan hindi porket hindi tayo binabaha masyado dito. Pero may mga baha-baha pa rin dito like Jensen, marami mo. Tsaka mga kababayan, ang leptospirosis, tulad ng sabi natin noong nakaraang segment natin, hindi lang sa baha, minsan mga tubig-tubig na may mga bakterya ng leptospirosis na pwedeng makuha yan. Kaya ingat-ingat mga kababayan dahil maulan ngayon. Ingatan mga bata. Alright, at dahil dyan, balitang pangkalusugan muna tayo bago tayo dumako sa ating no balance billing. Para sa detalye ng ating mga balita, mahigit 540
40 grade 1 na mga estudyante sa Surala nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan. Sa ilalim po ng programa, ang Eskwela Kalusugan nakatanggap ang mahigit 540 na mga grade 1 students sa 15 pampublikong paaralan sa Surala, South Cotabato ng buong linggo. No, noong nakaraang linggo ito, August 4 to 8, pinangunahan ito ng Department of Health Center for Health Development SOCSURGEN, katuwang ang Department of Education Region 12 sa pamumuno ni Dr. Amibelia G. Teruk, Jessen Masukat at Dato Alice Salik, ang ating Nurse 5. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ay ang nutritional at medical assessment, dental check-up, at eye screening o check-up po sa paningin o sa mata. Layunin po ng Eskwela Kalusugan na matiyak ang maagang pagtukoy at lunas sa mga karamdaman ng mga bata at maihatid ang serbisyong pangkalusugan sa mismong paaralan. Isang hakbang ito ng DOH at DepEd tungo sa mas malusog at mas handang kabataan. At lahat tayo, Doc, no, nandun last week. Yes. Si Doc yung ating medical officer doon na nag-check sa mga bata. Doc, ano-ano yung mga nakita niyo mga findings sa mga grade 1 students? For the mga grade 1 students na nakita po namin last week, or nakita natin last week, yes, Doc. may mga common complaints sila. Kasi since malamig nga ngayon, umuulan, so common symptoms nila, ubo, sipon, may mga konti na lagnat. But we're very happy naman po na most of the students ay well naman po, or essentially normal naman po yung mga findings sa kanila. Yeah. So, importante, Doc, no, na talagang alagaan yung mga bata ngayon dahil ayan naman napapanahon talaga yung mga sipon, lagnat, Yes, mga gano'n. Ubo, ayan. Ako nakita ko sa dental kasi ako nag-assist, Doc, eh. You know what I found out, mga kababayan? Ito sa mga nanay, sa mga guardian dyan. Alagaan po yung ngipin ng mga anak natin. Kasi at 6 to 7 years old, may lumalabas na palang mga permanent teeth. Yung iba marami na nga, eh. And you know what's so sad? Ang nakakabahala talaga, nasisira na, may mga nasisirang permanent. Siguro, Dok, sa 540 na yan, mangilan-ngilan lang mabibilang ko, mga 4 to 5 lang. Ang medyo malinis at maganda pa yung ngipin. Kaya nga yung during medical consultation, bago pupunta doon sa dental check-up, tinitingnan din kasi namin yung oral. So, nakikita talaga na maraming sirang ngipin na. And actually, yung age na 5 to 11 years old, school age, is very critical kasi that's a period ng rapid growth and development. Yes. Kaya very important talaga itong program. And I'm very happy na kasama ko dito. Kasi nakikita natin at an early age, nakikita natin if may problem sa dental, sa vision, yung mga bata, and also medical consultation na din. Tama. Alam mo, nakikita ko, kasi si Doc, kasi yung last time, magkakatabi na tayo eh. Mula ulo talaga, chine-check talaga nila. Ayan, sa mukha, sa bunganga, sa lahat, tinitimbang pa yan, ina-assess na mabuti. Ikaw, partner, bilang nanay, kasi nandun ka rin, ano yung mga naramdaman mo bilang nanay na, uy, ganito pala dapat ang pag-aalaga sa anak? Yes po, Doc, tsaka partner, no? Ako yung naging correspondent sa, kasi dalawang team yun, sa team 1. At bilang nanay talaga, at bilang nakapag-interview din tayo ng nanay doon, isang malaking pasasalamat na nag-conduct ng ganong activity sa school ng kanilang mga anak. Oo, di ba? Ang saya. At saka ako, Dok, bumabalik yung alaala ko na paano ko ba inalagaan yung anak ko nung bata pa siya? Kasi di ba, makikita mo yung mga bata talaga ang pag-asa ng bayan. Alam mo, nakikita ko sa kanila, Dok, ito yung mga future nating mga leaders. So dapat mga kababayan, mga nanay, alagaan talaga natin sila. Kaya sa lahat mo na nakasama namin dito sa ating medical nutrition mission para sa mga grade 1. Ako, congratulations po. At nandun pa rin po sila, no? We'll be joining. Si Doc kasi may summit siya ngayon eh. Ako po magjo-join po tomorrow. Surala pa rin ba, Doc? Yes, Surala pa din po. Ayan, Surala. 2 to 3 schools, no, a day or more than ang pinupunta po namin. So, sa mga taga-Surala, abangan niyo po kami. I-assess po namin ang inyong mga grade 1 students. Sa susunod naman sa pangalawang balita, puro kalusugan kits handog ng DOH-CHD SOCSURGEN sa mga barangay ng rehiyon. Naghatid ng puro kalusugan kits ang Department of Health Center for Health Development SOCSURGEN sa top 3 barangay na bawat munisipalidad sa buong rehiyon. Pinangunahan ito ng ating Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan, kasama sina Dr. Amabella G. Teruk, Dr. Chesna Cañoso at Godwin Lord Gallo.
Ang bawat kit ay may lamang thermometer, first aid kit, tape measure, digital blood pressure blood pressure monitor at stethoscope. Dahil sa puro kalusugan kits, mas malapit na ang serbisyong medikal sa bawat mamamayan sa barangay. Kasama rin sa pagtitipon ang mga municipal health officers, barangay captains, LGU officials at barangay health workers. Patunay na matibay na ugnayan ng DOH at lokal na pamahalaan sa pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayan. Isa ito sa mga proyekto ng puro kalusugan. Ikaw ba, partner, meron ka bang first aid kit sa bahay? Meron tayo, partner. Ay, very good ka dyan. Importante, Doc, no? Ay, si Doc hindi ko natatanungin. Kasi si Doc is... May isang cabinet. May isang hospital na room na kapag may sakit ang anak, no? Parang sabi nga ni Doc. Kaya, so sa mga nakikinig po sa atin, no? Importante, meron tayong mga first aid kit din sa bahay, no? Kung wala naman ako, sumangguni sa pinakamalapit na health centers dahil sa inyong mga purok, andyan ang kalusugan. Sa kabilang dako naman, dumako tayo sa CHD Soc Surgeon at CHED. Eto, nako, double strength talaga. Nagsanib puwersa para sa digital health literacy sa kolehiyo. Nagbunsad ang Department of Health Center for Health Development, Soc Surgeon at ang Commission on Higher Education, Regional Office 12, upang isama ang digital health literacy sa kurikulum ng mga pangkolehiyong institusyon. Mula June 23 to 24, nagsagawa ang mga ahensya ng 3 araw na orientasyon para sa mga National Service Training Program o Civic Welfare Training Service or NSTP-CWTS, coordinators mula sa buong rehiyon na nakatuon sa pagbibigay ng kasanayan upang makapaghatid ng tamang impormasyon sa kalusugan, online at makabuo ng digital na materyales para sa mga tunay na isyong pangkalusugan. Ang mga kalahok ay gumawa ng digital content at bumuo ng mga plano upang maisama ang mga bagong kasanayang ito sa kanilang NSTP-CWTS modules at mga outreach project. Yes. Good news to, Doc, no? Yung naisasama na yung health literacy sa mga curriculum. Yes po, kailangan po talaga na yung mga, especially mga college students, high school students, they are well informed kung ano yung mga current events natin, especially on health, Yes, and also yung mga current programs natin on health. Tama. At awareness na din po. Tama. Kasi sa school, ang dami nilang matututunan. Sabi ko nga, sa school natuto tayo magsulat, magbilang, magkumanta, sumayaw, lahat-lahat na. Pero baka yung kalusugan, tamang kalusugan na kaalaman, hindi natin pa natututunan. So it's time. Kasi madadala to ng tao hanggang pagtanda yung health education natin. Anong experience mo dito, partner Lara? So, partner ako, syempre nakapag-NSTP at saka CWTS din talaga ako. At masasabi ko talaga na ang mga kabataan talaga ngayon, mas swerte na merong ganitong ginaganap para sa kanila. So, diba, added sa kanilang curriculum. Digital health literacy. Oo, at digital, kumbaga, panahon kasi kayo ng digitalization. So, mas entertaining. Mas madali. Mas madali naman Manilang matutunan kasi entertaining na rin, no? At very handy sa kanila. So, ipagpatuloy po ninyo, CHED and DOH, ang pagsulong ng ating digital health literacy. At para sa ikaapat na balita, partner Lara? Para sa ikaapat na balita, .RC Bikutan, sinanay ang mga doktor sa mga drug dependence intervention. Sa pamumuno ni Dr. Alfonso Villaroman, isinagawa ng Department of Health Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center Bikutan ang kauna-unahang pagsasanay para sa mga doktor tungkol sa assessment at management ng drug dependence sa Soc Surgeon. Ginanap ang training sa East Asia Royal Hotel mula July 28 hanggang August 1 at dinaluhan ng 22 municipal health officers at mga kinatawan mula sa iba't ibang pampublikong ospital. Layunin ng pagsasanay na bigyan ang mga doktor ng kaalaman at kasanayan para suriin, tukuyin at pamahalaan ang drug dependence alinsunod sa national standards ng DOH at Dangerous Drugs Board. Alright, thank you, Partner Lara. Naku, another good news sa mga kababayan nating drug dependence. Huwag kayong atubiling humingi ng tulong sa ating mga doktor, no? Dahil train po sila kung paano i-manage ito. At kung kayo pa naman ay drug dependent, nako, mag-isip-isip na po tayo dahil hindi po yan maganda sa kalusugan. Ang payo ni Doc Vina?
Pag ano pa siguro, kailangan wag iwasan na natin yung mga illegal drugs. Yes. Wag na natin pasukin. Correct. Huwag nang pasukin. Gusto ko yan. Alright? Mag-isip-isip ka muna mga kababayan bago mo gawin ito. Pero handa ang ating mga doktor at sanay sila sa pag-manage niyan. Alright, bago tayo dumako sa ating health programs, no? Para sa huling balita, ito talagang pinagsikapan ko to. Ako trumabaho nito. Part po kasi ako, member po ako ng DOHC, the Soxorgen Employees Association. Ako po ang Public Information Officer. At kaakibat po ng ating social responsibility ang magbigay po ng outreach program. At dahil dyan, nag-abot po tayo ng tulong at saya sa daycare center sa Coronadal. Naglunsad ang naturang asosasyon ng isang outreach program sa Salcan Daycare dito sa Paraiso, Coronadal City noong August 4. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ni President Dr. Adimel Cagangoso kasamang iba pang mga opisyal ng asosasyon. Namahagi sila ng school supplies tulad ng mga kwaderno, lapis at iba pang mahalagang gamit pang eskwela. Bukod sa pamamahagi, nakiusap din ang grupo sa guro upang talakayin ang iba pang mga pangangailangan ng pasilidad. Tinalakay nila ang mga posibleng tulong mula sa supplies hanggang sa pagpapabuti ng infrastruktura ng silid-aralan. Shout out po kay Teacher Mary M. Sabang. Hello, ma'am. Congratulations po. Mabuhay po kayo. Ipagpatuloy po natin ang ating adhikain. Mahirap kasi maging teacher ng daycare. Parang hindi ko ma-imagine. Extra challenge. Tig-isa tayo ng anak. Di ba mahirap na mag-alaga ng anak, Dok, no? Very. Kailangan ng mahabang pasensya. Totoo, di ba? Yung pa kayang 34 to, Doc, partner, 34 yung ating binigyan, no, ng tigi-isang envelope na may mga lamang school supplies. At you know what I found out, Doc, habang namimili ako noon, at saka nagka-canvas ng mga school supplies, yung kahit maliit na halaga lang, malaki na pala yung pwede mong magawa sa kapwa. Kasi yung amount ng isang envelope with school supplies, nung ibibigay mo yun sa bata, yung sukli niyang ngiti, libo-libo yung halaga eh. Pero yung binigay mo, di ba, hindi ganun kamahal talaga, pero malaki na yung nagagawa niyang kasiyahan. So para sa mga ating mag-aaral sa Salcan Daycare, mag-aral na mabuti mga bata, no, para matupad ang ating mga pangarap. And dumako naman tayo sa ating health programs, partner Lara. Ayan, at ngayong Agosto nga po ay pinagdiriwang po natin ang ating mga health programs. Una na po dito ay ang National Family Planning Month. Gusto mo bang magkaroon ng malusog at masayang pamilya? Gusto mo bang magkaroon ng sapat na panahon para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay? Ang family planning ang sagot. Tara, usap tayo sa family planning. Ito ay hindi lamang para sa mag-asawa, kundi para sa buong pamilya at sa ating komunidad. Para sa libreng impormasyon at serbisyo, kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center. Dahil sa family planning, panalo ang pamilyang planado. Panalo talaga ang pamilyang planado. Ikaw, partner Lars, I think gumagamit ka ng family planning. Yes, no? Anong gamit mong Gumagamit tayo, method? partner. Ayan, we are on contraceptive pills. Pills, yung gamit mo. Kumusta naman ang paggamit mo ng pills? Sa ngayon naman, syempre, nagpa-check up muna tayo, no? Bago tayo naggumamit. And, humiyang naman tayo, partner. Hiyang, na yung tawag na yan. Kasi dapat magpakonsulta muna, Doc, no? Bago gumamit ng kung ano-anong pills. Ikaw ba, Doc, nagpipills ka pa? Hindi na, no? Hindi na po. Wala na. Ako rin. Actually, ako gusto ko mabuntis. So, depende po kung ano yung gusto nyo para sa pamilya nyo. Planuhin. Siyempre, para sa mga gusto magbuntis, hindi mo family planning. Kasi ako lang, isa na yung anak ko. Pero, Nay, Tay, baka kayo sunod-sunod yung anak nyo, ha? No, mahirap po. So, hindi po to pagkontrol sa populasyon. Ito po ay pagpaplano para sa magandang kinabukasan ng ating mga bata. Alright? At ngayong August naman po is National Breastfeeding Month or National Breastfeeding Awareness Month. Isulong at suportahan natin ang pagsasagawa ng eksklusibong pagpapasuso. Eksklusibo. Ibig sabihin, ito lang. Walang kaakibat na formula or other milk. Pagpapasuso po sa ating mga babies mula kapanganakan hanggang 6 na buwan at ipagpatuloy ang pagpapasuso na may pagpapakain mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang o higit pa. Sama-samang itaguyod ang tamang kaalaman, kalinga at ligtas na pagpapasuso para sa lahat ng mga nanay. So mga nanay dyan, breastfeeding po tayo. It's still the best for babies talaga, Doc. Partner Love, nag-breastfeed ka sa baby mo? Yes, partner, nakapag-breastfeed tayo and at the same time,
pumping kasi working mom. Working mom, mas working, may mga choices tayo, Doc, no? Ako rin long time ago. Ikaw, Doc, nag-breastfeed din ba ang baby? Yes po, nag-breastfeed. But unfortunately, since COVID yun. Oo. Separate kami ng baby ko. So, naka-breastfeed ako ng mga 2 months lang. 2 months. Ako rin, pareho kami ni Doc. Parang pinilit ko talaga. Pinilit ko, ibigay sa kanya kasi yung colostrum na tinatawag, Doc, no? Yung unang pag-daddy ng bata, andun yung magic ng colostrum, no? Na sa una lang, no, magkakaroon. So, yes, at para sa mga nanay na hindi naman nag-work or nag-work, may choice po kayo. And also, at ngayong Agosto ay ang sight-saving month din, partner. Kaya naman, mga matay, alagaan para sa maliwanag na kinabukasan. Pagkonsulta, i-practice yan. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay. Mabuti ring magkaroon ng hobby tulad ng basketball at iba pang sports para makabawas sa iyong screen time. Para sa karagdagang impormasyon, consult tayo sa eksperto sa pinakamalapit na primary care provider mo. Correct, partner. At sa nutrition mission natin last week, may eye check tayo, Doc, no? Yes. Imagine sa murang edad, chine-check na yung paningin ng bata, no? Nakikita na natin kung ano yung mga pangangailangan nila sa kanilang mga paningin. At ito, importante sa ngayong panahon na to kasi a lot of people, even kids, are really on screen. Ang experience ko, Doc, kapag nakababad ako sa cellphone ko, lumalabo yung mata ko. Pero pag time out ko siya, bumabalik naman yung paningin. So talagang hindi maganda yung babad sa screen, Doc, no? Opo. Kasi yung radiation as well as masakit din talaga siya sa mata. Oo. Yung light from the screens natin, from laptops, computers, yun, masakit siya sa mata. So, kailangan talaga may time out tayo, even for adults. Especially for children, as much as possible, no screen time or less screen time talaga. Ayun, tama. Kayo, Doc, kasi mga toddlers, yung mga baby nyo, how do you manage that? As early as possible, dapat sanayin talaga na walang cellphone or pag preoccupied yung parent, sanayin yung bata na may mga toys naman. Yung mga mag-play outside, mag-play sa mga toys, magbasa, if kaya na pong magbasa ng mga kids. Huwag gawing yaya yung cellphone, Doc, no? Oo. Kasi mahihirapan ka na mag-separate sa kanila once nasanay na. Correct. Yes, yung akin partner, yung mga laruan niya, kapag bibilan mo siya, good for ilang days lang. Pero yung gusto niyang mga laruan is mga water bottle, plato, platito. Ay, ang practical ng baby mo. Practical niya, oo. So, yun yung mga gusto niyang laruan. So, okay, maglaro ka dyan. At saka yung socialization ng bata. Yes. No, para nakakausap nyo, no? Hindi yung ginagawang yaya para huminto, bigyan ng cellphone. Hindi po ganyan, mga nanay, ha? Para maalagaan natin ang kanilang mga mata at paningin. At ngayong Agosto naman, National Lung Month din. Alam niyo po ba na ang paninigarilyo ay masama sa katawan? Nako, meron ba kayong kilalang naninigarilyo dyan sa inyong bahay? Sa inyong workplace? Nako, may mga kilala ko, may naninigarilyo daw sa workplace nila, Doc. So, bawal po yun, ha? Dapat talagaan natin kasi ang paninigarilyo at second-hand smoke or third-hand, yung dumidikit-dikit sa mga pader, sa mga tela, no? Ay hindi po mabuti, pangunahing sanhi ng sakit sa baga. Itigil na ang bisyo at ilayo ang iba sa sakit at perwisyo. Mag-ehersisyo na lang, kumain ng masustansya at iwasan ang mga polusyon. At may batas tayo dyan sa mga public places, sa working place na naninigarilyo, no? Kasi dapat hingang ginhawa kapag healthy lungs ang buong pamilya. At ngayong Agosto din, mahalaga, hindi lang Agosto actually, partner, kundi sa tanang buhay natin, mahalaga ang kalusugan ng ating mga anak, kaya huwag nating kalimutan ang pagpapabakuna. Dagdag proteksyon ito laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan. Kaya't inaanyayahan namin ang lahat na bumisita sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider at alamin kung ano ang bakunang kailangan ng inyong mga anak. Tandaan, ang kalusugan ng kabataan ay kalusugan ng kinabukasan. Suportahan natin ang National Adolescent Immunization Month ngayong Agosto. Yes, at hindi lang
buwan ng Agosto, no? All throughout the year yan. Kasi may iba't ibang bakuna kasi tayo na certain age, Doc, di ba? Meron sa bata, adolescent, meron din tayo sa matatanda. Mga kababayan, ang vaccine po ay isa sa napakahalagang imbensyon ng medisina. Kasi yan po ay prevention is better than cure at ayaw nating magkasakit, no? Sabi nga natin, at pag nagkasakit ka na, maho-hospital ka. At magbabayad ka ng malaki. No? Hindi natin alam kung gagaling ka o baka mamaya buhay mo talaga yung kapalit. At dahil dyan pag-usapan natin ang no balance billing. So pagbabalik po yan ang talakayan para sa ating kalusugan. Muli kami po ang Communication Management Unit Servisyong Urgent Servisyong SOCSURGEN. Manatili po kayo nakaantabay. Dahil sa susunod po, pagbalik, pag-usapan na natin nila Doc Vina at partner Lara ang zero balance billing. Sa pagbabalik po ng talakayan para sa ating kalusugan. August is a National Breastfeeding Awareness Month. Isulong at suportahan natin ang pagsasagawa ng eksklusibong pagpapasuso ng mga babies mula sa kapanganakan hanggang 6 na buwan at ipagpatuloy ang pagpapasuso na may pagpapakain mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang o higit pa. Sama-samang itaguyod ang tamang kaalaman, kalinga at ligtas na pagpapasuso para sa lahat ng mga nanay. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, SOCSURGEN Region. Gusto mo bang magkaroon ng malusog at masayang pamilya? Gusto mo bang magkaroon ng sapat na panahon para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay? Ang family planning ang sagot. Tara, usap tayo sa family planning. Ito ay hindi lamang para sa mga mag-asawa, kundi para sa buong pamilya at sa ating komunidad. Para sa libreng informasyon at serbisyo, kumonsulta na sa inyong pinakamalapit na health center. Dahil sa family planning, panalo ang pamilyang planado. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, SOCSURGEN Region. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Kami po muli ay nagbabalik upang ating pag-usapan ng zero balance billing. Maayong aga sa inyong tanan. Again, we have here Dr. Vina Fasinabaw, ang ating medical officer po ng ating ahensya, and also our partner Lara, Jean Bacanto. Hello, partner. Alright. Handa ka na ba? I-share natin yung experience natin at tulungan natin yung mga kababayan. Kasi Doc, i-share ko lang muna yung national news from Director Tina Marasigan. Ramdam na sa mga hospital ng Department of Health sa buong bansa ang zero balance billing. Kasunod ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng proyektong walang bayad sa ilalim ng mga proyektong zero balance billing. Wala pong bayad ang serbisyo, professional fee ng doktor, pati gamot ng pasyenteng nasa basic accommodation. Sakop nito ang 87. So that's 87 hospital sa buong Pilipinas, Doc, no? And sabi dito, 40 daw sa mga hospital na ito ay air condition na ang basic accommodation. Inaasahan namang makikinabang sa zero balance billing ang nasa 1.3 na milyong Pilipino. Pero paglilinaw ng DOH, hindi nito saklaw ang mga pampublikong hospital na nasa pangangasiwa ng mga lokal na pamahalaan o LGUs. Ulitin natin kasi may nagtanong sa akin ito no? Kung lahat daw ba ng pampublikong hospital, government hospital. So hindi saklaw ang mga pampublikong hospital na nasa pangangasiwa ng mga lokal na pamamahala or LGUs. Pero I think dito sa SOCSURGEN meron ng nanguna, Doc, na. Yan, pag-usapan natin mamaya. Sinimulan na ng DOH ang zero balance billing noong Mayo pa nitong taon at formal lang inanunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA. Makikilala o makikita ang kompletong listahan ng mga DOH hospital sa official Facebook page at website ng Department of Health. Ayan, excited ang lahat. Zero balance billing. Doc, when you say zero balance billing, literal na zero balance billing talaga? Yes po. In simpler terms po, pag nagpa-admit ka po sa isang DOH hospital and under ka po sa basic accommodation, so wala ka pong babayaran for hospital stay, professional fees, yung mga drugs and medicines nyo po, laboratory, so free po yun. Free talaga. Under the zero hospital billing po. Ang galing, no? Ito yung parang masarap sa tenga pakinggan. Yes. Yung bayad zero na bill mo. Parang yun ata yung project, Doc, no? Bayad na bill mo. Parang gano'n. Pag magbabayad ko, bayad na bill mo. Di ba? Kasi isa sa nagpapahirap at yung mga tao, takot, Doc, magpa-ospital dahil sa bill. Yes. Yung tipo, di ba, Doc, yung parang hintay mong lumala, hintay mong mangyari sa'yo masama, kasi nga walang pera.
Kasi mahal, di ba? Every consultation, lahat-lahat. Eh, sabi ni Doc talagang literal na zero daw. Ngayon, Doc, sabi dito, basic accommodation. When you say basic accommodation, Doc, anong ibig sabihin nito? Pag sinabi po nating basic accommodation, ito po yung mga accommodation sa isang hospital na shared po. Ibig sabihin sa isang room, 2 or 3 po yung mga beds natin. So, ward po. And then, at least merong ventilation. So, fan ventilation siya. And then, shared na toilet or amenity. So, yan po yung basic accommodation. Yun ang papasok, no, sa zero balance bill. Okay. So, Doc, ano po yung mga requirements? Ayan yung mga tanong. Kasi, isa sa mga pahirap din talaga kapag na-hospital ka, yung kumpletuhin mo yung mga requirements mo, mga documents, mga IDs, Doc, no? Ano yung requirements ng mga pasyente kung sila po ay maa-admit sa hospital para masiguro na wala silang babayaran? Okay, so for this program po, so para po ma-admit ka under the no balance billing or sa zero balance billing, Yes, yung hospital billing natin na policy, dapat meron ka pong admitting orders for admission. So, ibig sabihin, either dumaan ka po ng outpatient department or sa emergency room para ma-admit yung patient natin. So, ito pong zero balance billing, it's available po sa mga DOH hospitals po muna natin ngayon. Mga DOH hospitals talaga, Doc, no? So, Doc, ano yung, may papel ba silang kailangang ibigay muna? Like, paano yung way of sa hospital admission, yung mga ganun ba, Doc? Yes, Ano yung po. process, Doc? Actually po, wala naman po silang dala na papel. Unless po, for example, pumunta po sila sa outpatient. So, may referral po for Ayun, admission. yung referral, oo. Ayun po. Or sa emergency room, may admitting orders, pero hindi naman po kasi yung dumadaan sa patients. Pag nakita ka po ng isang doktor o ng healthcare worker sa emergency room, and then advised for admission, so dire-diretso na po yun. So wala pong other requirements na ipapakita ang isang patient for a patient to be admitted under basic accommodation. So, yung talagang doctor's admitting order lang talaga, Yes. Doc, na nakita ka ng doktor. Alright, very good. So, sinasabi ni Doc kanina, partner, basic accommodation. So, atin po siyang parang i-enlighten ang public, Doc, no? So, ang nakalagay sa UHC o sa Universal Healthcare Law, ang basic accommodation ay may electric fan. Pero sa 40 na po na, or sa 87, yung 40 doon, is meron po siyang air-conditioned rooms na ward. Considered ward po ba ito? Yes po. Actually po, for our region, we have 3 DOH hospitals. And sa 3 DOH hospitals, may mga wards na po doon na air-conditioned na. Wow. So, ibig sabihin, nag-level up na po from the requirement for basic accommodation na ventilation, fan ventilation. So, we have air-conditioned rooms na po. Wow. So, ako, partner, na-experience ko yan. Oo. Yes. Kasi, Mahirap magkasakit kasi, Doc, di ba, kapag electric fan lang or mainit talaga yung panahon, di ba? Yes Siyempre po, gusto mo, medyo convenient din talaga at malamig, no? So, what's your experience, partner Lars? last December 20, last year 2024, yung anak ko na-admit siya due to pneumonia. And we are blessed kasi nasa likod bahay lang namin ang isa sa mga DOH retained hospital. Anong hospital yan, partner? SOC Surgeon General Hospital. SOC Surgeon General Yes. Hospital. And ayun, marami kang... So yung iba, naglilikramo dahil masyadong malamig. So di ba, doon pa lang makikita talaga na air-conditioned ward siya. But it was good kahit naman papandok. Okay, very good, no? Doc, may tanong dito. Hindi ko alam kung saklaw na nito nung yung sagot nyo kanina. From Radyo Bandera News FM Jensen. Actually, naka-broadcast din tayo sa kanila. Good morning po. Pwede po malaman ang locations ng mga DOH hospitals. So, we have 3 DOH hospitals po. SOC Surgeon General Hospital is in Barangay Dahay, Sorala South, Cotabato. And then we have Cotabato Sanitarium and General Hospital. It's in Sultan Kudarat, Maguindanao po. And ang yung isang DOH hospital natin, and also the Apex Hospital na din Apex ng, Hospital. ng Region 12
it's Cotabato Regional and Medical Center in Cotabato City. So yun po yung tatlong DOH hospitals natin. Oh, ayan. Thank you, Doc. Ulitin natin, sa Radyo Bandera News FM Jensen at sa ating mga tagapakinig, meron tatlong DOH hospitals po sa ating rehiyon, Soxorgen. Una, we have the SGH. Ano nga ibig sabihin ng SGH? Soxorgen General Hospital. Sorala. Located siya sa Sorala. Yes. Tama ba? And then we have Cotabato Sanitarium Yes. na matatagpuan sa Maguindanao. And yung Apex Hospital natin. Ibig sabihin, malaki, no? Malaking Yes. hospital ito. CRMC Cotabato Regional and Medical Center na matatagpuan po sa Cotabato. Ayan. So, pwede po kayo makapag-avail ng ating zero balance billing sa basic accommodation na tinatawag. Pero sabi ni Doc, nag-level up kasi meron na rin tayong mga air-conditioned na mga ward dito, Doc. Tama ba? Yes po, oo. Air-conditioned wards under basic accommodation. Okay. Doc, saan, marami kasi nagtatanong, Doc. Actually, kanina pinag-usapan lang namin ito ng mga kapamilya ko. Sabi ko, may radio program ako. Ang ganda ng topic, zero balance billing. Totoo ba yan? Sabi nila. Kasi galing silang US, Doc. Sabi, oh yes, totoo nangyayari. Parang hindi sila makapaniwala na nakaya na ng Pilipinas, ng ating pamahalaan, na mag-zero balance billing. Alright. So, ang tanong, saan daw kukunin yung pondo? Sabi nila, saan kukunin ang pondo niya, no? Parang yung sustainability nito, Doc. Okay, so yung funds po para makasustain ng isang DOH hospital yung zero balance billing, unang-una po kasi recently tumaas na din po yung case rates natin sa PhilHealth. Alright. So, ibig sabihin, malaki na po yung coverage for a specific na case ng mga admitted patients. So, doon nanggagaling yung ROI ng isang hospital. And then another is, tinaasan na din po yung maintenance and other operating expenses na isang hospital or yung MOE. So yun, doon po nanggagaling yung mga budget natin for the hospital to implement the zero balance billing or NBB na policy po natin. So may budget na talaga nakalaan, Doc, tapos mas tinaasan pa para makapag-accommodate na tayo ng zero balance billing. Doc, ako personal na question ko, para ba to sa lahat? Yes po, kasi under universal healthcare po kasi, yung no balance billing or yung NBB policy ng PhilHealth po, previously, it covers yung mga indigent, senior citizens, sponsored lifetime members, yung mga kasambahay. So yun po yung nandoon sa NBB policy. But under the universal healthcare po kasi, nakalagay doon, ang definition is that lahat po ng Pilipino should be registered under PhilHealth. Yes. So, if you are registered under PhilHealth, so makakover ka po ng no balance billing na policy. Oh, ang tanong, mga kababayan, ikaw na nakikinig ngayon, registered ka na ba sa PhilHealth? Kasi universal nga no, para sa lahat. Ang ganda nito, no, para sa lahat, no. Ngayon, Doc, kapag hindi pa naka-register sa PhilHealth, dapat mag-register. Yes po. For example po, ang isang patient na admit po siya sa isang hospital and hindi pa siya registered sa PhilHealth. Meron din kasing mga PhilHealth na mga PhilHealth booths or parang sa hospital sa daw. hospital, na mag-register sila doon. And then pinapalakas na din po yung ng PhilHealth, yung pagpa-registration nila sa PhilHealth. Para lahat, since lahat din po, so it's a joint effort actually ng DOH and PhilHealth na lahat po ng mga constituents or lahat po ng mga clients natin are we ensure na registered sila for the PhilHealth. Ano pang hinihintay niyo mga kababayan? Ganun pala di ba? So, at saka kahit hindi ka pa register na sa hospital ka na, meron, pwede, lakarin nyo. Kaya nga importante, wais talaga. Mas healthy talaga ang may alam. No, hindi yung takot ka magpa-doktor. Kasi alam niyo, Doc, according to research, marami pala talaga mga Pilipino na namamatay na lang na hindi nakakakita ng doktor, hindi na-check ng doktor, no? Kasi hindi nila alam na may mga ganitong access pala when it comes to kalusugan, Doc, no? Yes. Ayan, so mga kababayan, no, spread the good news. Good news po ito, ang zero balance billing, at karapatan mo ito, no? May mga batas po tayo dito. So kunin mo yung karapatang ito. Alam mo kasi kung hindi mo ito i-avail, lugi ka.
no? Lugi ka sa karapatang pantao na to kasi karapatan mo ang maging healthy. Ayan. So, sabi nga ni Doc, may kakibat natin dito ang PhilHealth. At yes, mandato po yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, meron po tayong nakalaan na budget para po dito. Ayan. Doc, ang daming nalilito sa 87 DOH hospitals. Ibig sabihin, meron palang mga hospital na hindi DOH. Kasi ito yung tanong sa akin, kung nakikinig po si Sir James Plessis, ang tanong niya sa akin, ano daw yung lahat daw ba ng government hospitals or hindi? Ang sagot ko, Doc, hindi kasi may mga specific DOH hospitals lang. So can you clarify those government hospitals to DOH hospitals? Okay. Pag sinabi po kasi nating government hospitals, that covers yung mga DOH hospitals, hospitals owned or managed by the local government units, o yung mga LGU hospitals natin. Okay. So, pag LGU hospitals kasi, they are under the management ng mga local government units since devolved na po yung mga health services natin. So, yung operations ng mga LGU hospitals, andun na din po sa mga LGUs. Ang DOH hospitals naman po, directly under the Department of Health. So, they are managed, so ibig sabihin, budget nila, operations nila, managed by the DOH. So, yun po yung difference nila. So, with implementation, when we connect that with the implementation po nitong no balance billing, okay, so, since devolved na nga yung health services, we cannot, hindi natin po ma-enforce yung mga LGU hospitals and the private hospitals na mag-implement itong no balance billing. But here in Region 12, we're very lucky po na kahit hindi po sila enforce na i-implement ito, may mga LGU hospitals na po tayo na implementing the no balance billing policy. Marami na po sila actually. Marami na talaga. Yes. Oo. So may mga tumatalima. Kumbaga parang sumusunod na rin sa no balance billing. Example na lang po, Ma'am Lay, is yung sa Sultan Kudarat, Ayan. SPH, at saka yung provincial hospital dito South ng Cotabato. Oo. Ayan na, nabanggit nga yan ni Secretary Ted Herbosa, no, sa national na hindi kasi, kumbaga parang may sarili silang autonomy. Yes. No? May autonomy ang mga local governments natin na hindi naman natin mandato yon sa hospital. Pero po pwede silang sumunod, which is good, no? So sa atin, hindi lang South Cotabato ang Sultan Kudarat, marami pa Doc na sumusunod na. For Sarangani, SPH, they're also implementing no balance billing. Yung mga mga LGU hospitals, most of them are implementing the no balance billing policy. Ayan. Ang galing, no? Kumbaga parang mas maganda kasi pag napagtulungan natin to sa government and ating mga local government, then mas maganda, mas matutuwa ang ating mga kababayan, mas paglilingkuran natin sa kanila. Tsaka mas ramdam talaga nila yung pag-aalaga natin. Ayan. Na, Doc, Doc, kumbaga marami ng mga pasyenteng nasiserbisyuhan ang ang ating zero balance billing. Yes po. For our region po kasi, Yes, Doc. the no balance billing, it's actually part po ng hospital scorecard ng mga DOH Ayun. hospitals. So, ibig sabihin po, annually, mino-monitor po yung implementation. Okay, so, for 2024, sa mga DOH hospitals natin, actually, 100% po yung scores nila. So, ibig sabihin, 100% they're implementing the no balance billing policy. So, I don't have the exact statistic kung ilan na po yung na number ng tao na natulungan nila. But since it's 100%, they're implementing it. So marami na po talagang tao na natutulungan or marami na pong patients na naka-avail na po nitong zero balance billing. So ano pang hinihintay mo mga kababayan, no? Baka pag ikaw hindi mo pa alam to, lugi ka. Ako nga, Doc, parang nalaman ko na is for everyone pala. Kasi parang sabi ko, ay baka para sa mga indigent lang, para sa mga may ganitong category, no? So, at least ngayon alam ko na, so sasabihin ko rin ito sa aking mga kaibigan na nangangailangan ng tulong. So, avail po natin ito. Now, Doc, commercial break muna tayo. Pag balik po natin, pag-usapan natin, ano ang difference po ng maifip
sa ating zero balance billing na program. Kasi mas familiar Doc sa MAIFIP eh. Ngayon nagkaroon ng zero balance billing nakita natin, sabi niyo, wala nang kailangang isubmit na ganito. At saka hindi na pala dadaan sa mga politiko. Ayun mga kababayan nililinaw natin. We don't need to go to mga politicians kasi pera ng taong bayan to na kailangan nating i-avail talaga natin karapatan natin. So let's try, Doc, to differentiate the MAIFIP and zero balance billing. Tapos ano yung tinatawag na bukas center? Ayan, meron pa tayong bukas center na tinatawag na pantulong sa ating mga hospital. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. August is a National Breastfeeding Awareness Month. Isulong at suportahan natin ang pagsasagawa ng eksklusibong pagpapasuso ng mga babies mula sa kapanganakan hanggang 6 na buwan at ipagpatuloy ang pagpapasuso na may pagpapakain mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang o higit pa. Sama-samang itaguyod ang tamang kaalaman, kalinga at ligtas na pagpapasuso para sa lahat ng mga nanay. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Gusto mo bang magkaroon ng malusog at masayang pamilya? Gusto mo bang magkaroon ng sapat na panahon para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay? Ang family planning ang sagot. Tara, usap tayo sa family planning. Ito ay hindi lamang para sa mga mag-asawa, kundi para sa buong pamilya at sa ating komunidad. Para sa libreng informasyon at serbisyo, kumonsulta na sa inyong pinakamalapit na health center. Dahil sa family planning, panalo ang pamilyang planado. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. Kasama po ulit ang ating special na panauhin, Dr. Vina Fasinabo, our Medical Officer 4 of DOH-CHD Sorsogon Region, and of course, partner Lara Jean Bacanto. Ako po si Lia Dominguez. At again, nakikinig po kayo dito lang sa talakayan para sa ating kalusugan. Pinag-uusapan po natin mga kababayan ang zero balance billing yung wala kang babayarang hospital bill pag tayo ay na-hospital. Now may mga tanong po muna tayo, sagutin muna natin mga tanong. Ang tanong po kay Sir Alex P. Josol, good morning. Sa outpatient department, free po ba ang complete laboratory? Under the consulta package po ng PhilHealth, may mga laboratory tests po na covered po nito. So, ibig sabihin, nakaka-cover siya ng PhilHealth yung payment. So, nagiging free po siya. But not all laboratory tests. So, depende po sa case ng patient na nagpapa-check up sa outpatient department. Kung ano yung tests, laboratory tests na makakover ng consulta package. Ayun. Kasi hindi siya talagang sakop nung no balance billing kasi hospitalization to eh. Yes. Admission po ito. Ayan, admission. So, Sir Alex merong consulta package from PhilHealth na po pwede at depende po sa case. Kasi outpatient hindi maa-admit. For admission only yung literal na no balance billing. And then, another one from People's Chronicle po, itong SPMC ng Davao, DOH Hospital din po ba? Wala nang funding ang LGU ng Davao? Okay. SPMC po is a DOH hospital. Yes. So, managed po ng Department of Health. So, same with CRMC. Yan. Same po sila. So, SPMC is one of the 87 DOH hospitals. Isa po yun sa mga 87 na mga no balance billing hospital po natin. So, yes po. And then, last po, may plano po bang maglagay din ng DOH hospital? Hindi ko alam kung kaya yung sagutin, Doc, no? May plano po bang maglagay din ng DOH hospital sa Jensan at Kidapawan City to cover Sargent area at Northcott? For now po, wala pa pong mga plans. As far as I know po, may mga bills po na being na-pass na po. Sinusulong sa Congress po for renationalization ng mga some hospitals natin. But for now po, 3 pa po yung DOH hospitals natin in Region 12. Ayan, so may plano, abangan natin, no? Nasa ganung department kasi /engineer and doctor na si Doc Vina. Ayan, so update po niya tayo kung meron, pero sana po magkaroon nga. Pero I think, Doc, sabi mo from Sarangani, meron ng tumatalimang mga LGU, di ba, Doc?
Yes po. LGU hospitals natin, implementing na po na no balance billing. Ayun. So habang wala pa ang mga LGU hospitals sa Sarangani, ay may nag-i-implement na po ng Initiative. Initiative po ito ng ating mga leaders, no, ating mga LGUs. So alamin po nasa inyong mga lugar kung ano na po yung mga hospital na nag-i-implement po ng zero balance billing. Ayan, Doc, dumako naman po tayo, no, sa other, no, yung Bukas Center na tinatawag natin. Ang mandato din po ng Pangulo, dapat nagtutulungan ang local government at saka ang national government at mamamayan at patungkol po dyan, tinutulungan din tayo ng national government ng DOH para mapatakbo yung ilang mga hospital na nasa pangangalaga ng local government. Pero ngayon, sa pangalawang balita natin, 53 or there are 53 Bukas Health Center ng DOH nasa higit na 1 milyong pasyente na po ang nasiserbisyohan. Sa buong Pilipinas po ito mga kababayan ha, pumalo na sa 1 million, mahigit na 1 million na pasyente na ang nasiserbisyo ng 53 bagong urgent care and ambulatory service o Bukas, BUCAS, centers ng DOH sa buong bansa. Ang mga Bukas Center ay mayroong komprehensibong outpatient services gaya ng CT scan, ultrasound, x-ray at kumpletong laboratory at diagnostics. Pwede rin makakuha ng libreng gamot gaya ng maintenance para sa hypertension at diabetes. Layo ng mga Bukas Center na mabigyan ng ambulatory at urgent care ang mga pasyente nang hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo at makipagsiksikan sa mga hospital. So, Doc, ano po itong mga ambulatory services na tinatawag at saka paano po ito, ano po yung pagkakaiba niya sa hospital? Okay. So, Bukas po or bagong urgent care and ambulatory services, these are facilities po na ang concept niya po talaga is to link yung community or yung mga clients natin to the hospital. So, para po, kasi yung scenario po natin ngayon, congested yung mga hospitals natin, maraming tao pumupunta doon. Yes. So, yung mga, especially yung mga communities or clients natin in mga areas na malalayo, ang concept ng Bukas is mapalapit sa kanila yung mga services. Kaya po, ang isang Bukas Center, ideally, kompleto siya ng mga laboratories, diagnostics, and services. And even specialists po na magduduty doon to provide the services ng mga clients natin. Maganda, no? Para siyang pantulong sa hospital na hindi magdagsaan yung tao doon. Yes. Kasi may laboratories na pwedeng ginagawa sa hospital na kayang gawin ng Bukas Center. Tama, yes, Doc, no? Pero Doc, when you say Bukas Center, hindi maa-admit yung pasyente. Hindi po. So, it's outpatient. So, outpatient urgent, ambulatory services. Yun ang tawag, no, sa ambulatory. Kumbaga, kasi walang hospital beds ang Bukas Center. Yes, wala po. Hindi kailangan kang ma-hospital. So, huwag ka na makipagsiksikan sa hospital. You can go to Bukas Centers po, no. At, Doc, dito po sa Soxurgen, ilan na po ang Bukas Centers? Currently po, we have 3 Bukas Centers. So, yung mga Bukas Centers po natin ay on-site. So, ibig sabihin, they are located within our DOH hospitals. Yes. So, yung services nila, for example po, si Soxurgen General Hospital, the Bukas Centers are open from 6 a.m. to 10 p.m. Yes. Ang aga ng Bukas. Suki ako niyan, partner, actually. Talaga? Nakakapunta ka na ng Bukas Centers? Yes, partner. Kasi working tayo eh. So, until 5 p.m. yung ating work. So, the only time na pa-check up tayo is beyond 5 p.m. So, hanggang 10 kasi yan sila, partner. Oh, that's nice, no? Hindi katulad ng ibang center kasi natin, nag-close siya lang mas maaga. Yes, outpatient department kasi natin hanggang 5 p.m. So, Bukas Centers, they're open after 5 p.m. So, hanggang 10 p.m. lang. Hanggang 10 p.m. siya. So, mas nadidecongest natin yung mga emergency department and then mas maraming patients na nakikater doon. Ayun. Kasi hindi naman lahat ng pumupunta sa hospital na-admit. At hindi lahat ng nagpapahospital gusto magpa-admit. Di ba? Gusto yung umuwi na lang. Or, pag nakakakuha na lang gamot o na-check up na. No? So, Bukas Center is very helpful pala talaga. So, yes, Doc. So, after nitong Bukas, meron din po tayo nitong, ano ba yung difference ng MAIFIP at saka itong zero balance? Kasi na-experience ko din itong MAIFIP MAIFIP partner. Yes.
When we say MAIFIP po kasi, so that's medical assistance for indigent and financially incapacitated patients natin. So, this is medical assistance given to clients natin na yung mga meds or other services na hindi na po nakakover ng PhilHealth case rate ay nabibigay po ng MAIFIP na program. So, ibig sabihin po, pag lumampas po doon sa case rate ng PhilHealth, yung reason for admission, so yung additional expenses incurred doon will be covered by the MAIFIP program. Alright. So, yun po yung actually yung difference Nila. So, ang dami palang choices, Doc. Opo. Yung parang, hindi mo kailangan mawala ng pag-asa. Mga kababayan, sa DOH po, sa ating pamahalaan, hindi mo kailangan mawala ng pag-asa kasi may mga choices ka na pagpipilian. Andyan nga ang sa PhilHealth Consult tayo package, no? Andyan ang bukas. Andyan ang MAIFIP, no? Na kapag hindi kaya ng zero balance billing, lumampas dun sa case na yun, no? Pwedeng palang i-cover ng MAIFIP. Tapos, Doc, open up ko lang yung lately kasi may nangyari yung pagsabog dun sa Tondo ba yun? May mga na-hospital, Doc, parang 4 or 6 sila. Meron na craniotomy doon. And mahigit na 400,000 dapat yung bill niya, ha? Pero dahil sa zero balance bill, wala siyang binayaran talaga, Doc. Tapos na-amputate pa yung kamay niya. No? And lahat sila nag-undergo with the no balance billing at ngayon nagpapagaling na sila. So, ang laking tulong talaga, Doc, no? Yes, definitely. Yay, good news talaga to. Alright, Doc, it's already 11:55 na ako. Parang ang bilis ng oras ngayon. Ang dami ko pang gustong itanong, pero dahil malapit na ang time is up, mga kababayan, ano po yung pwede nating mensahe po sa ating mga kababayan, Doc? Okay, so siguro I'd like to get back to the statement or sa concept kanina na yung mga patients natin pupunta ng hospital pag grabe na yung conditions. Yes. Kasi ang kinakatakutan talaga is yung bills or yung babayaran sa hospital. So this is one of the solutions to that problem. We have the no balance billing or the zero balance billing for DOH hospital. So lahat po ng patients or clients natin admitted in our DOH hospitals under the basic accommodation can avail po of the zero balance billing. So ibig sabihin, the facility or the hospital will be the one na maghahanap po ng paraan para po tayo ay maka-avail ng quality health services at no expense at hindi po nauubos yung pera natin. Yay! So, wag na po tayong matakot na pupunta sa hospital and yun nga po, it's prevention is better than cure. So, we also need to be aware po yung mga services that are being provided po by our by the Department of Health and our local government units. Totoo yan. Ayan. Very well said, Doc. No, wag matakot. Tulong-tulong tayo, mga kaibigan. Wag mahihiyang magtanong. No? Kasi merong aagapay sa inyo. Andito ang DOH po, andito po ang LGU. Lahat po yan, tulong-tulong po tayo. So again, ulitin po natin. Ako mensahe ko, mga kababayan, ulitin natin. No? 3 DOH hospitals po sa Sorsogon Region. SGH ng Surala, Cotabato Sanitarium ng Maguindanao, at CRMC po ng Cotabato. At hindi lang yan, meron na pong mga tumatalima at sumusunod po sa zero balance billing ng mga LGU hospitals natin. Alamin natin, no, para hindi tayo mawala ng pag-asa. At nako, napakagandang good news talaga yung paglabas mo ng hospital is wala kang babayaran. Bayad na bill mo. O ka nga. Ayan. And you have any message, partner Lars? Ayun nga po, no? So, talaga bilang mamamayan ng Pilipinas, isang malaking pasasalamat din na talagang active ang ating government, especially sa health sector, na gumawa ng mga ganitong programa, partner. Yes, finally, no balance billing or zero balance billing na po tayo. At mga kababayan, so almost already 2 minutes po, magtatapos na po tayo. Magpapaalam na po tayo hanggang sa susunod po na segment natin. I think that's gonna be on the last Tuesday po. Makinig po sa talakayan para sa ating kalusugan. Hanggang sa muli po, sa ngalan po ng ating Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan, at sa ating Communication Management Unit, Servisyong Urgent, Servisyong Stock Surgeon,
Magpapaalam po kami at huwag niyo pong hintayin ma-hospital po kayo. Prevention is better than cure. Maging malusog mga kababayan, ingat-ingat sa weather, no? Huwag magkaroon ng accident at matulog ng maaga. Kumain ng masustansya, bigas sabi nga natin, bawat buhay mahalaga. Dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Maraming salamat po ulit. Dr. Vina Fasinabao. Sana po hanggang stay healthy. Thank you, Sir Rocky and Amoyan. Talakayan para sa ating kalusugan. Para sa ating kalusugan, alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. August is a National Breastfeeding Awareness Month. Isulong at suportahan natin ang pagsasagawa ng eksklusibong pagpapasuso ng mga babies mula sa kapanganakan hanggang 6 na buwan at ipagpatuloy ang pagpapasuso na may pagpapakain mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang o higit pa. Sama-samang itaguyod ang tamang kaalaman, kalinga at ligtas na pagpapasuso para sa lahat ng mga nanay. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Gusto mo bang magkaroon ng malusog at masayang pamilya? Gusto mo bang magkaroon ng sapat na panahon para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay? Ang family planning ang sagot. Tara, usap tayo sa family planning. Ito ay hindi lamang para sa